So now let's drive a Isuzu D-Max 2021 4x4. So dito is the push start button is here. So you need to press the clutch, then press this one in order for the engine start. And then after that, you can see a lot of electronics, the sensor, the back sensor, the side sensor, and also that's the good thing about this. The Isuzu D-Max, napakarami yung electronics niya. Meron siyang sensor sa gilid ng side mirror to detect if there's obstacle, so magla-light dyan. Then dito rin, when you press the back, so may camera siya, rear facing camera. So bihira na lang talaga yung mabangga when it comes to backing, kasi may camera assisted na siya eh. Tapos meron pang sensor, meron ring magsisense. So for example yan, yan. So may sensor rin siya, audible, na magsa-sounds. Tapos dito sa meron rin siyang makikita na may obstacle na, nagre-red na. Kaya that's the difference. So grabe na talaga yung Isuzu D-Max na electronics. And by the way, kung hindi pa nakakaalam, yung shifting ng Isuzu D-Max is the same siya sa reverse and one. So meron kang ipupull dito, tapos yan, that's reverse. Ayan, kung clutch lang tapos press 1, yan. Yan yung Primera. Okay? So yan yung difference. May safety lever siya, ito. May nililift na para sa So let's try na natin. Napakaganda ng lambot ng driving dito. Tapos yung clutch, mostly nagrereklamo yung mga user about sa clutching ng Isuzu. Pero for me, okay naman siya coming from a Hilux 4x4. So this is a manual drive. Napakadali lang mag-drive ng manual. So medyo ma-traffic lang. So yun. Kita nyo naman, grabe na yung electronic sensor dito when it comes to modern cars. So yan, ano pa yung mga sensor na ginagamit ko is yung niya. Ito, rev per minute times 1,000. So nasa less than 1K yung niya, rev per minute sa idle. Tapos napaka-powerful rin ng Isuzu D-Max kasi 3.0 yung engine niya. Tapos yun, napaka-tulin, tumakbo. Meron na rin siyang 6th gear. Bihira lang ito magagamit dito sa city driving. Pero pagdating sa highway naman, hindi ka bibitinin. Kayang-kaya niya i-maintain 140 to 150 pag naka 6th gear ka na. So yun yung kagandahan pag siya, may 6th gear. Kaya modern trucks, meron na rin yung 6th gear. Then aside from that, dito sa D-Max, automatic na rin naglalak. Once na mag-reach ka ng certain speed, around 60 to 20 kilometers per hour, automatic all doors will be locked. Then dito sa sensor, hindi rin siya parang mag-audible rin pag hindi ka naka-seatbelt, especially pag driver seat. Yan. Kailangan mo talagang mag-seatbelt para hindi tumutunog yung seatbelt and mag-a-alarm dito. Gandaan sa dashboard ng dito is meron na rin siyang temperature. So alam mo yung outside temperature. Currently ngayon, since January, 27 degrees Celsius yung malamig na temperature dito sa currently na experience natin sa Cebu. So yun yung mga ginagamit natin everyday. Pero yung pinakagamit ko, ito yung infotainment system ng D-Max. Napakalaking inch. Laki yung screen niya, pero meron lang siyang pero. Hindi ka pwede mag-play ng video dito
when it comes to driving. Kasi part siya sa safety na bawal mag-play ng video when it comes to driving, para na rin iwasan yung disgrasya. Yung kagandahan dito is meron na rin siyang USB papunta sa cellphone mo, tapos magko-connect siya ng Android Auto. So lahat ng, kung pwede mo i-configure kasi yung mga SMS mo or mga text messages mo, magpa-flag siya dito. Hindi mo na kailangan na mag-set up ng, or hindi mo na kailangan tumingin sa cellphone. So dito na lang, Google Maps, YouTube Music, yun yung ginagamit ko. Hindi ko gumagamit ng Spotify kasi medyo mahal yung Spotify when it comes to subscription. Kasi sa YouTube, napakarami yung pwede mong i-play. Meron na siyang YouTube Music, tapos video rin sa cellphone lang. So yun yung special na features when it comes to D-Max. Tapos maganda rin yung steering wheel and finish ng D-Max kasi parang naka-leather na rin, leather wrap niya yung steering wheel. Tapos napaka-lambot niyang i-steer. Power steering or siguro motor assist steering. Pero so far, if you're looking for comfy, maganda talaga yung suspension ng D-Max. Kinumpare ko siya coming from a Hilux 4x4 2018. Ito 2021 na Isuzu D-Max. Okay naman siya. Mas malambot yung suspension, mas hindi alog yung pag dito sa D-Max. Na-compare ko rin siya, nakasakay rin ako ng Isuzu MU-X. Mas maganda po yung MU-X compare sa D-Max kasi etong D-Max is more of loading pa siya. Kaya mo pang lagyan ng load mabigat na load sa likod, tapos bago siya mag-stable. Yung Isuzu MU-X napakaganda ng siya, parang duyan lang sa when it comes to lubak-lubak na karsada. Kaya eto, simple lang yung Isuzu na D-Max 2021. Ito rin pala yung 4x4 switches. So yung modern na 4x4 is na siya, hindi na siya katulad ng dati na lever pa. Ito is toggle switch na lang, or ganun na lang yung pagsiset mo. So mas madali siya, mas pumapasok agad. So ngayon, currently, when it comes to city driving, ginagamit ko lang 2H para hindi naman bugbog kasi pag hindi mo naman kailangan ng 4x4 dito sa city driving. Pero pumunta ako minsan sa bundok, yun, nagagamit ko yung 4L, 4 high naman is ginagamit natin yan sa mga loose or sandy or muddy na terrain. So yun, simple lang siya na checking sa Isuzu D-Max. So ride wise, comfortable, steering comfortable, madali siyang iliko, madaling i-maneuver when it comes to city driving. I-compare nyo sa ibang pickup truck. So ito 2021 pa, pero yun nga, napaka fully loaded na niya ng mga technology. Meron din siyang mga sensor. Okay? So salamat at nanood kayo sa video na to. Kung may gusto kayong katanungan regarding sa D-Max, pwede natin gawa ng video yan. I-comment nyo lang or i-DM me sa mga request nyo. Salamat and see ya.